I just want to correct yung kay Ben, hindi po kami magpaalis kay Marcos. Sinasabi niya, alisin. Kusang loob si Marcos na bumaba. Wala po kaming aksyon na alisin siya. Kusang loob niya kung nakonsensya siya sa taong bayan, ang panawagan lamang ng taong bayan, kung ikaw ay sobra ng ginagawa mo at kawawa ng bansa, malapit na tayo mahulog sa bangin, Mr. Marcos, please resign. Pero wala po tayong aksyon tungkol sa we go out of our way and overturn the government. Hindi po yun ang panawagan ng mga taong bayan. Kusang loob mo. So, sinasabi, nag-destabilize daw, may sinasabi si Tulfo, inaakusa niya yung ilang tao. Pero, ang ginagawa nila is to destabilize the government. Hindi po totoo yan na may mga nag-destabilize. Because it is really Marcos who destabilized the government. Correct. Dahil sa mga mali na mga ginawa niya, so much trouble, walang return to investment, so much natutulog sa pansikan, na-discover lang pala niya na yung pera na nilustay nila, binigay nila sa DPWH, na-discover niya pala na wala palang 5,500 flood control. Inanod daw, binangga daw ng barko ang mga flood control. So, yun po mga kababayan. So, anyway, balik namin kay Eric. Congressman Jing, thank you so much for that clarification. Napakayo kasi kay Eric talaga. No? I will just request 3 minutes then open forum. First minute po, mga kababayan. Una, malinaw po ang ating ipinapahayag. Mapayapang pagkilos, sama-samang pagkilos within the bounds of the constitutional rights of the people. Hindi po tayo nananawagan ng panumang karahasan. Kasi yan pong inaantay ng makinig. Pinapakinggan tayo ng Malacanang at ng mga tauhan nila, DILG, PNP, CIDG, DOJ. Minumonitor nila ito, ang ating mga pagpapahayag. So we understand why, as a lawyer, Congressman Jing Paras needs to clarify kung ano ang bounds ng aking pagkilos. Number 2, mga kababayan. Baka makalimutan po ninyo, inamin ng DBM, inamin ng DPWH inside Congress, recorded during the budget deliberation, na si Marcos ay pumirma ng pagpapatupad ng 4,000 mahigit na flood control projects sa loob ng 2024, 2025, and even part of 2023. Ulitin ko, 4,000 flood control projects. Siyang pumirma at ipinatupad ito batay sa unprogrammed appropriations. And under the Executive Order number 92, all projects chargeable to unprogrammed appropriations, only the President can approve and make the release. Tapos papaniwalain niya tayo, inosente at pulokoy, tarantado. Ikaw ang pumirma, nagpa-release, naging pa-implement ng 4,000 flood control projects. Check the record on the deliberation. At ang nagtatanong sa kanya, kalaban pa namin nung ako po, kasama ko dati, kalaban ko na, si Representative Antonio Tinio ng Alliance of Communist Teachers, nasa record ng Congress. So malinaw na si Marcos ay isang pulukoy. Wala sa bastong katinoan at hindi maayos ang kanyang mga ginagawa, panloloko at mga scam sa taong bayan. Last point. Kahapon lang nagsalita si John B. Grimulya, DILG Secretary. Ang tono niya ay hindi ang pagrespeto at paggalang sa karapatan ng mamamayan sa malayang pagtitipon, mapayapang pagpapahayag, kundi pananakot. Sabi niya, aaristoin namin ang sino mang papasok sa Mendiola area sapagkat ito ay declared na no man's land. Wow, that's a military term. Ang no man's land ay ginagamit niya sa digmaan. No man's land, you review your footage ng kanyang sinabi, no man's land ang Mendiola. At sino man mag-attempt na pumasok, aarestuhin nila. Wow!
Ano po ang basis nito? Kasi ang batas ay malinaw sa warrantless arrest. Walang karapatan si John B. Cremulya na magsagawa ng warrantless arrest unless nakikita niya may nagbibitbit ng armalite ng mga bomba at mayroong mga aktual na kaguluhan. Anong ibig sabihin nun? Overt act. Kailangan may overt act. May overt act. Anong ibig sabihin nun? Are they going to create the situation for warrantless arrest? That's very dangerous. At habang nagsasalita po ako ngayon, hingin ko ang paitulot ni Atty. Jing Paras, ni Congressman Jing at ni Atty. Manny Luna. Pinuntahan ng pulis sa Region 6 sa Iloilo City ang barangay captain namin sa unang barangay kung saan ako nakatira. Ngayon lang habang nagsasalita ko, kaya panay ang tawag sa akin ng barangay captain. Barangay Tansa, Timawa, Zone 1, Iloilo City. Ulitin ko lang, no? Mga kababayan, Barangay Tansa, Timawa, Zone 1, Iloilo City. Ang address po ni Ka Eric, yun po. Barangay Tansa, Timawa, Zone 1, Iloilo City. At ang sabi ng police, may nakaregister sa aking baril na hindi nila alam kung surrender ko na po. Ang isa lang po ang ibig sabihin nun. May tinawagan akong active prosecutor. Sabi niya, baka applyan ka ng search warrant. Kaya nagtanong ako kanina kay Atty. Manny Luna. At ito nga binubulgar ko ngayon. Kapag pinili mo ang itong paninindigan, you can never be sure kung anong mangyayari sa iyo. Pero dahil tama ang ginagawa mo, handa kang tanggapin anuman ang magiging konsekwensya niya. Kaya po, ako si Ka Eric, kung ako po ay i-raid man o huhulihin, alam niyo na po na ngayon pa lang na araw na ito, habang tayo nag-uusap, ay pinupuntahan na ang bahay ko, minention ko ng address. PNP Region 6 po ito, sakop ng Iloilo City, taga-Rongon po ako. At ito nga ay isang tama si Congressman Jing, ito ay maliwanag na suppression of the rights of the people. Kung sa Atty. Manny Luna, ito ay scare tactics. They want us to keep quiet, stay silent, and remain, not to intervene habang nagaganap ang panggagahasa sa ating bayan, sa ating mga karapatan bilang mga mamamayan. Magtatagumpay tayo, hindi tayo matitinag dyan dahil nandyan kayo at ang taong bayan. And habang ako ay nag-uusap tayo ngayon, narinig ko ang tanong ni Dio Macalma kay Manong Chavez Singson habang pabaybay ang taxi papasok dito. Manong Chavez, hindi ka ba natatakot na ikaw ay patayin o mamamatay ka? Ang sagot niya, hindi ako tao pag hindi ako nakaramdam ng takot. Lakay Deo. Ang sagot niya, very simple. Kung mamamatay man ako, na pinili ko itong pagtindig sa tama para sa ating mga kababayan at sa ating minamahal na bansa, tatlo ang dadaanan nila kung papatayin nila ako. He was referring to the government of Marcos and Romualdez. Ang taong bayan magagalit, hindi man lahat pero may magagalit. Ang mga Ilocano magagalit, at ang higit sa lahat, mananagot sila sa Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat. We are open for questions.